ating mga... Hello po, magandang araw po sa ating lahat. At sa oras na to ay nais ko lang pong magbahagi ng some word of encouragement patungkol sa pagmamanage ng stress or how we can deal with stress. And as a Christian, need po nating malaman kung paano tayo makipag-deal sa stress. So, lahat tayo nakakaranas ng stress sa iba't ibang kadahilanan at alam ko po na hindi immune sa ating mga Kristiyano ang pressure ng buhay. Ang stress, nararanasan natin kapag tayo ay pagod. Siyempre, pagod po sa trabaho o sa daily, kung anong ginagawa nating daily. Pag nagkasakit tayo at kung nasa lugar tayo na hindi safe at or dun sa place na hindi tayo familiar, sa environment na hindi tayo familiar. At isa pa po dito ay yung madami tayong iniisip. Dun tayo nai-stress o inaasikaso, ay madami tayong inaasikaso na maaaring nakakadulot ito ng stress. At kapag kung madami tayong kailangan ay hindi natin alam kung saan tayo lalapit o hindi ito matupad, ay nakakaranas din po tayo ng stress. At dun, dahil sa mga dun, makakaranas tayo ng pagkatakot at pag-aalala. Most Christian ay sinishare yung belief na God is sovereign. Yes. Makapangyarihan po ang Diyos at kaya niyang kontrolin ang buhay natin. Naniniwala tayo na binigay niya ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya pag tayo ay nakakaranas ng stress, ibig sabihin, nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Nawawalan tayong tiwala sa Kanyang kapangyarihan na siya ang makakatulong po sa atin. Maybe lagi nating naririnig sa kapwa nating mananampalataya ang salitang ito. Ang kailangan mo, bro or sis, ay ang magtiwala sa Panginoon. Trust God more. Ang stress at anxiety for a Christian ay iba-ibang karanasan. Ngayon kung minsan tumatalikod tayo sa Panginoon or nagkakaroon tayo ng panic attack, ang stress ay binabagsak ang ating physical na pangangatawan, emotional at ang ating spiritual na pamumuhay. Kaya kailangan natin ang armas at pagplanuhan kung paano ito malututasan sa tulong ng Diyos. At may gusto po akong i-share 5 ways na maaari nating gawin upang maiwasan ang stress as a Christian. Number 1, we have to recognize our problem. Kung alam nating hindi tama, ay ang mabilis na paraan para masolusyonan ang mga problema ay ang pag-amin or i-recognize natin ito na may problema tayo. Minsan mahirap aminin, iniisip natin palagi ito hanggang sa hindi na natin kayang i-manage ang ating sarili. Kailangan nating maging honest po sa ating sarili at tayo po ay magpakumbaba. Sabi po sa Psalms 32 verse 2 sa Tagalog, mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan na Panginoon at walang pandaraya ang diwa niya. Once na naging honest tayo, ibig sabihin nag-uumpisa na tayong natutulungan. At ang number 2, bigyan ang sarili ng kapahingahan. Stop beating yourself up. Kailangan nating humingi sa Panginoon at sa kapwa Kristiyano ng tulong. Ngayon na na-recognize po natin ang ating problem, ay alagaan din po natin ang ating sarili. Mag-rest po tayo, take time to restore your body, kain tayo ng proper diet, mag-exercise at umpisahang pag-aralan kung paano nating i-balance ang trabaho, ministry at ang oras natin sa pamilya. Need din natin hanapin ang support system. Maaari itong magmula sa ating mga kaibigan na handang makinig sa atin, umintindi sa ating kalagayan at sa ating nararanasan. In addition to this, there may be underlying hormonal, chemical, or physiological reason for stress. Kaya, humanap po tayo ng doktor. But don't neglect the spiritual side of the matter. And number 3, turn to God in prayer. Manalangin po tayo sa Panginoon. Lalong-lalo na po pag ma-overcome natin ang stress at ang anxiety.
gawin po nating lumapit sa Panginoon upang pasalamatan siya. Dahil siya ang ating ever-present help in times of troubles. At inirekomenda sa Biblia na ilapit natin sa Panginoon ang lahat sa pamamagitan ng panalangin. Dahil sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, basahin ko po in English. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and minds in Christ Jesus. So, pinangakuan tayo ng Panginoon na bigyan tayo ng peace beyond our ability. He gave us hope. He promised to give us hope when times of brokenness and sufferings. So, ayun po, napakaliwanag po sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa Panginoon. At ang number 4 is, mag-meditate po tayo sa salita ng Diyos. Sa ating pag-meditate sa Kanyang salita ay nakakawala ito ng pag-aalala. Yung nakakawala din ito ng doubt, takot at stress. Dahil sabi sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at tubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Sa Kanyang salita, nasasabi niya po ang mga dapat nating gawin pag tayo po ay nabibigatan. At ay gusto ko rin pong i-share na may mga iba pong verse kung saan po natin matatagpuan na maaring makakatulong sa ating pag tayo stress. Pakitake note na lang po sa John chapter 14 verse 27 at Psalm 4 verse 8. So ang panghuli or number 5, pasalamatan at purihin ang Panginoon. Spend time giving thanks and praise God. Base po sa aking experience, kapag ako ay nai-stress, lalo po noon, umaawit lang po ako ng mga awit, nagpapatugtog po ako ng mga praise and worship, and then sinasabayan ko. Very effective po ito, lalo na po pag yung mensahe ng kanta ay talagang mensahe din ni Lord sa akin. So, kapag tayo po ay nagpre-praise and worship sa Panginoon, ay kusang lumalayo ang stress. Bakit po? Dahil ang Panginoon natin ay makapangyarihan. Napakalaki ng Panginoon kaysa yung problem na dala-dala natin. Kaya, praise and worship will take our minds off ourselves at sa ating problema. At dun po, marere-focus po tayo kay God. Kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, ay lumiliit ang problema. Tama po yun. Dahil napakalaki ang Diyos na ating sinasamba. Kasi minsan ang music, kadalasan ang music, it suit our soul too. Lalo yung mensahe ng kanta na ating inaawit para sa Panginoon. Kaya, kung kayo man po ay makakaranas ng stress, subukan nyo rin pong magpuri sa Panginoon. Punta po kayo sa place kung saan po kayo free na magpuri sa Panginoon. Pwede po kayo magpatugtog ng song, din sasabayan nyo po, din mag-meditate po kayo sa awit. Hindi po magtatagumpay ang stress, or hindi po aangat ang stress sa ating buhay, dahil makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba. Kaya, ang masasabi ko lang po, huwag tayong patalo sa stress. Kailangan po nating laging konektado sa Panginoon, dahil siya lang ang makakaligtas sa atin. So, yun po. Always pray. Yes, recognize the problem. Give yourself a break pag tayo ay nabibigatan or pag napapagod. Turn to God in prayer. Mag-meditate sa Kanyang salita. At pasalamatan natin at purihin ang Panginoon dahil sa Kanyang kabutihan sa atin. Kaya, yun po ang gusto kong i-share na naniniwala po ako ng salitang ito ay nagmula po sa Panginoon. Kaya binibigay ko po sa Kanya ang kapurihan. All glory to God. Amen.